paano ba? 8 signs kung paano mo malalaman kung niloloko ka ng boyfriend mo. But before that, please like this video, subscribe, and follow our Facebook page at facebook.com/paanoba-channel. Tara, alamin natin kung niloloko ka ba talaga ng boyfriend mo. Sign number 1. Hindi ka niya sineseryoso. Isa sa mga malinaw na senyalis na niloloko ka ng boyfriend kung hindi ka niya sineseryoso. Para sa kanya, ang inyong relasyon ay isang laro lang at ikaw ang bolang pinapaikot-ikot niya. Maraming relasyon ang dumaan sa trial and error. Minsan naman, makikita mo na ang future niyong dalawa. Pero para sa kanya, pansamantala lang ang tingin niya sa inyong dalawa. O hindi ka niya sinusuyo kapag nagtatampo ka. Mas madalas pa kayong hindi nagkakaintindihan o nagsisimula siya ng away mula sa mga maliliit na bagay. Sign number 2. Nawawalan siya ng gana. Ang kawalan ng gana sa isang relasyon ay pwede ring sinyalis na niloloko ka ng boyfriend mo. Maaari kaya wala na siyang gana sa iyo ay dahil may iba nang nagpapasaya sa kanya. Kaya nawawalan na siya ng gana sa iyo ay dahil mayroon na siyang iba. Noon, sobrang clingy niya na halos hindi niya kayang hindi ka kausapin. Pero ngayon, malabo na siyang kausap. Hindi niya masagot ng maayos ang mga tanong mo at hindi ka niya kayang harapin. Yan ang ilan sa mga mapapansin mo kapag nag-iba na or nagbago ang iyong karelasyon. Na dating halos araw-araw gusto kang kausap, maya't maya gusto kang makita. Pero ngayon, parang hindi ka niya gustong makasama, ayaw kang makausap, o ayaw kang makita. Minsan magtataka ka na kung ano nga ba ang meron. Baka nga nagloloko na siya sa'yo. Papaniwalain ka niyang mahal ka niya at ikaw lang ang nasa isip niya habang iba naman talaga ang nasa isip niya. Maaabutan mo pa na madalas siyang nasa phone niya kahit magkasama kayo at kapag tinatanong mo siya kung anong tinatawanan niya, itatago niya pa yung cellphone niya. Sign number 3. Madalas na siyang magsinungaling. Kapag mahal mo ang isang tao, hinding-hindi ka gagawa ng anumang ikakasakit ng damdamin niya. Hindi ka rin magsisinungaling dahil natatakot kang mawala o lokohin siya. Pero kung hindi mo siya mahal, madali lang para sa iyo ang lokohin at pagsinungalingan siya. Ibig sabihin, hindi ka na nakukonsensya na gumawa ng kung ano-anong kasinungalingan. Kahit sino naman, kayang hulihin ang mga taong nagsisinungaling. Yung iba, ginagalingan lang sa pagsisinungaling. Minsan, kasama pa mga kaibigan niya o kaibigan ng mga kaibigan niya. Isa pa ay kahit sa mga maliliit na bagay, ay nagsisinungaling na siya kahit hindi naman kinakailangan. Meron siyang tinatago na ayaw niyang ipaalam sa iyo. Kaya kapag nagdemand siya ng privacy, naku, kabahan ka na dahil panigurado meron talaga siyang tinatago. Sign number 4. Ito ang ilan sa mga tinatawag nilang way or strategy para baliktarin ang totoong nangyayari. Ang sign number 4 ay bigla kang aakusahan na ikaw ang nanloloko. Papalabasin niya na ikaw ang nanloloko sa inyong dalawa. Ang mga manloloko, uunahan ka nila. Bago mo pa sila paghinalaan, ikaw muna ang aakusahan nila. Kahit alam mo sa sarili mo na mas tapat ka pa sa tanghali. Ayaw niya lang mahuli mo siya na niloloko ka. Ito yung tipong tumawa ka lang dahil sa napanood mo sa Facebook.
titignan ka ng masama tapos tatanungin na kung may kausap kang iba? Minsan bibiruin ka pa kung kausap mo yung crush mo kahit kausap mo tatay mo. Bigla siyang magkakaroon ng interes sa mga ginagawa mo para hindi mo siya mahuli. Gagawin ka pa nilang masama kahit loyal ka sa kanya. Sign number 5. Nag-aayos siya ng pananamit pero hindi para sa'yo. Hindi naman masamang manamit at mag-ayos lalo na kung para naman sa ikaayos ng itsura. Pero kung nakilala mo siya na simple lang at hindi naman maporma, may pagkukuhanan ka ng rason para magduda kung bakit siya biglang nagpapagwapo. May mga pagkakataon na biglang nagkakaroon ng personal development or nagiging mas vain sila sa kanilang itsura, mas nagiging conscious sila sa kanilang pananamit, at minsan nag-a-upgrade pa sila ng kanilang mga wardrobe or kanilang pananamit. Minsan maabutan mo siyang aayusin ang buhok niya bago pumasok sa classroom o kaya naman gumagamit na siya ng pabango. Ito ang mga senyalis na nagpapapogi siya pero kung wala ka naman sa pupuntahan niya, may pinupormahan siya. Hindi naman masyadong palaayos ang lalaki maliban na lang kung nagpapa-impress siya sa iba. Maliban sa'yo. Lalo na kung ordinary workday lang yan. Sign number 6. Hinahayaan niyang matulog kayo nang hindi pa kayo nagkakaayos. Ito ang ilan sa mga pinaka red flag. Dahil importante na bago matapos ang isang araw ay sa isang relasyon magkaayos kayo at magkausap. Kung seryoso sa iyo ang isang lalaki, hindi ka niya hahayaang matulog ng may sama ng loob. Hindi niya hahayaang matulog kayo nang hindi pa kayo nagkakaayos. A couple shouldn't sleep without resolving their problem. Dahil mahirap ang matulog ng mabigat ang pakiramdam, lalo na kung mabigat ang problemang iyon. Kung hinahayaan niya lang na patagalin ang problema niyo at magiging cold na siya sa iyo, posibleng paraan niya ito para tapusin na ang relasyon niyo. Sign number 7. Lagi siyang nagbaback out sa desisyon o lakad ninyo. Lagi siyang may dahilan para hindi kayo magkita o kung bakit hindi niya sinasagot mga tawag mo. Kahit matagal niyo nang pinag-uusapan, magbaback out siya biglang kapag malapit na kasi may unexpected daw na pangyayari. Minsan, malabo pa yung mga rason niya. Minsan, hindi na kapanipaniwala or paulit-ulit na. Yan ang ilan sa mga signs na talagang meron ng something or talagang hindi na siya ganun ka-interesado sa relasyon na meron kayo. At kung isa sa mga ito ay napansin ninyo sa partner nyo, siguraduhin mo na muna. Pag-usapan nyo muna kung ano pa ba kayo? O kung bakit kakaiba ang mga kinikilos niya sa mga nakalipas na araw, linggo, o buwan. Pero kung totoo naman ang kutob mo, iwanan mo na. Hindi mo kailangan ng taong hindi ka kayang mahalin kung sino ka. Yung hindi ka bibigyan ng oras at hindi niya pipiliting ayusin at kung anuman ang meron pang hindi naging okay sa inyo. Ang totoong taong nagmamahal ay willing magsakripisyo, magbigay ng oras, at bigyan ka ng undivided attention. Sign number 8. Kausapin siya. Kung may ebidensya kang nakuha, tanungin siya kung bakit siya nagsisinungaling sa'yo at kung may iba ba siyang babaeng kinakasama. Kapag napaamin mo siya, tanungin mo siya kung gusto niya pa ba kayong magkaayos o kung nais niyang maghiwalay na lang kayo. Isipin din kung ano ang mas gusto mo para sa sarili mo. Mas gusto mo bang ipaglaban ang relasyon nyo o maghiwalay na lang? Kung aayusin nyo ang relasyon nyo, importanteng malaman kung bakit siya nangangaliwa.
kinakailangan mo ng rason kung bakit niya nagawa ito para na rin magkaayos kayo at makuha mo ang peace of mind. Importante na kung ano man ang dahilan at willing pa naman kayo na ayusin ang inyong relasyon, mapag-usapan ng mabuti. Meron kayo dapat na understanding sa bawat isa. Kung talagang desidido kayong ayusin at i-rebuild ang inyong relationship, meron kang mga bagay na isasakripisyo. Una sa lahat, kailangan mong magpatawad at intindihin ang sitwasyon. Asaalang-alang na kayo ay magtuloy ng relasyon. Maraming salamat po sa panonood. Please like this video and subscribe to Paano Ba Channel. Also, follow and like our Facebook page at facebook.com/paanobachannel. Huwag mahiyang mag-comment at i-share ang inyong experience. Like and subscribe. See you in our future videos.